Tagalog Toots! Hello mga katituts, sorry ngayon lang tayo ulit makakapag-upload dahil naging busy tayong netong mga nakarang araw. Ngayon, itutuloy na natin ang functionality ng ating products page kung saan gagawa tayo ng product, mag-update tayo, magde-delete, and bukod doon, mag-upload rin tayo ng image kung saan gagamitin natin siya para i-display dun sa ating main page. Kaya simulan na natin dito sa ating products page. Kung mapapansin nyo, meron na tayong initial design dito kung saan si product list is naka-table. Sa table natin, meron tayong image, product name, price, quantity, saka action. Etong si action, dito natin iti-trigger yung pag-delete saka yung pag-edit natin ng product natin. Punta lang tayo dito sa ating code editor. Kung mapapansin nyo, may naka-ready na ako ditong dalawang view, isa sa pag-create saka isa sa pag-edit. Then sa loob nila, naka-ready na rin yung mga fields or yung gagamitin natin para makapag-create and update ng products. Sa product controller naman is may ginawa na akong apat na function. Una, si pag-create or yung view natin para makapag-create ng product. Itong store function kung saan magsisave tayo pero gagawin natin maya-maya. And sa pag-edit naman, ito rin, i-return lang natin yung view ng pag-edit natin and gagawin rin natin update function. Swab naman is naka-ready na rin yung mga route na gagamitin natin. Una, yung sa pag-create nga, and ang ginamit nating method dito is get. Then sa pag-save, post naman, and yung store. Then yung mga web natin is may mga pangalan rin or yung route is nalagyan na natin ng route name. Itong si products.create, store, same sa edit, saka pati na rin dun sa update. Itong gagawin natin is dinaanan na natin sa ating Laravel tutorial. Ilalagay ko yung link sa description below para makita nyo. Ngayon, balik tayo dito sa ating browser. I-visit natin yung mga route na ginawa natin. Una, si create, which is nilagay ko na rito sa button na to. Na pag kinilik ko tong si add product is mariredirect tayo sa create. Pero mukhang may error or hindi nag-reflect yung admin design natin. Check rin natin sa edit, which is not found, pero dahil mali nga yung route na pinasa natin is dapat naka-parameter yung ID pala. At ayun, may error. Mamaya i-fix natin yan. Balik muna tayo dito sa create. Dito sa create, unang error natin or maling ginawa natin is hindi nagre-reflect yung admin design natin. Para i-fix yan, punta tayo dito sa ating admin page. Dahil hindi niya nakikita yung mga assets na ginamit natin. Pag-check natin developer tools, hindi nag-load ng maayos dahil yung path na tinuturo is may /products. Para i-fix yan, gagamit tayo ng method galing kay Laravel para maipat natin maayos yung mga ginamit nating asset. Using asset, then ayan, ipapasa lang natin yung path. Same dito sa ating font awesome. And pati na rin dito sa mga script natin sa ilalim. Asset, then yan, gagawin natin sa lahat yan. Same dito sa ating easing, jQuery easing. Itong admin.js natin. And hanggang sa ilalim. Para itama natin yung path ng ating asset. Ito na yung panghuli. Check natin ulit sa ating browser kung
reflect or na-apply na natin yung ating admin design. So kapag na-refresh ko to, at ayun, then pag tinignan natin yung network, tama na yung path niya, nawala na yung slash products, which is mali yung tinuturong path kanina. Gagawin na natin yung store functionality ng ating products. Pero bago yun, kailangan muna natin gumawa ng products table kung saan natin i-store yung mga gagawin nating products. At dahil dyan, may nakaready na akong migration file kung saan magkikreate siya ng products table. Then under niya, meron tayong 4 na column. Si price, ay si name, price, quantity, pati na rin si image, which is yung gagamitin natin or dito natin i-store yung path ng image na i-display natin sa ating main page. And run lang natin si PHP Artisan Migrate. Before i-run nyo to, make sure na nakarun yung MySQL nyo. Since nakarun na sa akin, enter ko na lang yan. Para makita natin na nakapag-create na tayo ng table, is check natin si adminer. Copy ko lang to. Then, itong si adminer.php, yung table natin, itong si e-commerce, at ayun, nandito na si products. And dito sa structure niya, nandito na yung name, price, quantity, image, pati na rin yung default na timestamp na meron si Laravel. Itong si created at, pati si updated at. At ngayon, pwede natin tuloy yung store functionality natin. Dito sa ating public function store, dito natin lalagay yung logic para makapag-save tayo ng products sa ating products table. Pero bago yun, check muna natin yung mga fields na kailangan natin gamitin. Kung mapapansin nyo, dito sa ating create.play is meron tayong form, which is kapag trigger natin tong form, ang tatawagin niyang action, etong yung store functionality natin, which is yung route name niya is products.store. Then sa loob niya, meron tayo ditong CSRF token. Then etong input name natin, which is name or yung product name. Then yung quantity and pati na rin yung price. Gagamit tayo ng Eloquent para mapadali yung pag-query natin sa pag-save ng ating product, pag-edit, pati na rin sa pag-delete. Para gawin yung kailangan natin gumawa ng model using PHP Artisan, make model, then yung pangalan nating model, which is tatawagin si product. Hit enter, magkikreate yan ng model under app folder at eto na si product model. Next ko naman gagawin is isa-set ko yung mga fillable fields na gagamitin natin using protected fillable. Then yung mga column name na inad natin sa ating products table, which is si name, price, quantity, at ang panghuli si image. Save lang natin, balik tayo dito sa ating product controller. Ngayon, tatawagin natin yung product mode dahil na ginawa natin. Then using create method, ipapasa lang natin yung request or yung form data na galing sa ating create view. Ito yon. Then i-trigger lang natin tong si store function natin. Then save. Balik tayo sa ating browser. Try natin kung nag-work na yung ginawa natin. Nalagay lang muna ako ng mga random data rito. Hit submit. At ayun, nag-error tayo dito kay image. Since sinama natin siya rito sa ating fillable. Ngayon, required na siya pag ginamit natin tong si create method. Para i-fix yan, ipapasok ko lang muna sa variable tong yung data natin na galing sa form. Then, mag-add lang ako ng image key, which is pinasa natin dito sa data. At ang value niya is sample lang muna. Para hindi lang tayo mag-error. Instead na request all, data na ipapasa natin dito. Refresh. And balik sa browser, i-refresh ko lang itong page. At ayun, wala na tayong error na nakuha. Check natin dito sa ating table kung nandito na yung data. At ayun, gumagana na yung store functionality natin pero wala pa yung form validation. At dahil dinaanan natin to sa ating Laravel tutorial,
hindi na tayo dito magpo-focus. Ang ipo-focus natin ngayon is yung pag-upload ng image, pati na rin yung gagamitin nating pag-display sa ating mga product. Kung mapapansin nyo, pinis ko na rin yung mga code na ginamit natin last time. Una, itong pang-validate natin ng ating form data, which una nating binalidate itong si name, price, pati si quantity. Lahat sila required. Then, para kay price and quantity is kailangan numeric sila. Then, pag nag-success yung pag-create natin ng product, i-redirect lang natin sila pabalik sa same page, which is kasama ng success message. Na pag tinignan natin dito sa ating create view or create.bleed natin, meron tayo ditong alert or div, which is para dun sa ating pag-show ng success message. Same dito sa ating edit, pati na rin sa update. Finish lang natin ginamit nating code last time. At ngayon, i-check lang natin sa ating browser kung nag-work yung mga pinagpipaste nating code na ginamit natin last time. Balik tayo din sa ating products page. Kiklik ko lang to si add product. Then, mag-create tayo ng bagong product. And expected natin may lalabas ditong alert, which is yung success message. Then, para mapuntahan yung edit, /edit, pati yung ID ng create nating product. Etong 1 saka 2. Ang gagamitin natin si 2. Then, ayun, nakuha natin yung detail ng ating i-edit. For example, babaguhin natin tong name ng product. Submit natin. Nandito na rin yung success message once na update natin yung product. Ngayon, babalik tayo dito sa list. Una natin gagawin is yung pag-list ng product. Gagamitin natin si data table, pero instead na iloload natin lahat ng data, gagamit tayo ng server-side processing, which is papadaanin natin sa JavaScript or gagamit tayo dito ng jQuery. Dito sa ating index file, nakaset na dito yung data table. Ngayon, papasahan lang natin to ng option para maging server-side processing na yung pag-load ng mga data dito sa ating table. Ang gagamitin natin, itong si Laravel data table. Ilalagay ko yung link sa description below para i-add siya sa ating project. Need lang natin i-run yung composer require or i-copy nyo tong quick installation guide dito. Then, balik sa ating project. Paste nyo lang, hit enter, then wait nyo lang ma-install or ma-add sa ating project si Laravel data tables. At ngayon, done na natin siya ma-add. Balik tayo dito sa ating product controller. Gagawa tayo dito ng bagong function para sa pag-load ng ating mga products. Tawagin natin siyang list. Then, balik tayo dito sa documentation para i-return yung JSON or yung list natin as JSON. Ikakopy ko tong code na to, then nalagay lang natin dito sa ginawa nating function. Since latest version ng Laravel yung gagamitin na natin, hindi na natin kailangan i-add yung class ni data table sa ating providers, and pati na rin yung aliases nya. Balik tayo dito sa ating product controller. Instead na user yung gagamitin natin is yung ginawa nating model kanina, which is si product. Then, ang next natin gagawin is gagawa tayo dito ng bagong route para dun sa ating list. Then, yung method na gagamitin natin is post. Tawagin natin siyang list. Then, alisin ko na tong route name niya. Save natin. Then, dito sa ating index.bleed or yung pag-list ng product natin, ilalagay na natin yung configuration na gagamitin natin sa ating data table. Gagamitin rin natin yung ginawa nating route para siya yung magpo-provide ng data na ilalagay natin dito sa ating table. Para maging server-side yung pag-process o yung pag-load ng data natin papunta sa ating table, puntahan natin yung documentation dito sa datatables.net. Ilalagay ko rin yung link sa description below para ma-check nyo rin. Una natin i-copy itong si processing, true sa kasi server side, true.
Then paste lang natin dito sa ating data table. Then next naman, since gagamitin nga natin yung ginawa nating route, gagamitin natin tong si Ajax. Which ang ipapasa natin kay Ajax is yung link, pati na rin yung token para maload natin ng maayos ang ating data. Dito sa Ajax, kailangan natin magpasa ng tatlong option. Una, si type or yung method ng ating ginawang route kanina, which is si post, yung URL, and pati na rin yung data, which is dito natin ipapasa yung token. Ngayon, yung value ng ating URL is /products, then list. Then para sa token, kailangan natin mag-add or set yung token dito sa ating admin.blade. Scroll nyo lang sa taas, then mag-add tayo dito ng bagong meta. I-paste ko lang to. Then yung name niya is si SRF token, then yung content is yung token. Kaya kailangan natin mag-add ng token is para malaman ni Laravel na tayo yung gumagawa ng request. Kaya balik tayo dito sa ating index.blade, since naset na natin sa meta tag yung token na gagamitin natin, pwede natin siya ilagay dito sa ating data. I-paste ko lang tong code na to. Itong $sign is galing kay jQuery. Then tinarget lang natin yung name ng ating meta, which is itong si CSRF token. Then since nakalagay dun sa content yung value ng token natin, is ginamit natin si .attribute content. Ang last option na i-add natin, itong si columns. Kung mapapansin nyo is may naka-ready na ako rito. Then yung mga ginamit pala natin ditong option is makikita nyo rito sa datatables.net na ilalagay ko rin yung link sa description below. Scroll nyo lang sa ilalim, then check nyo yung other example dito para magkaroon kayo ng idea. Then balik tayo dito sa ating project. Kung mapapansin nyo, may mga naka-reading data na ako rito, which is yung mga data nila is galing dito sa ating product controller, which is naka-JSON format na. Then yung mga columns na nilagay natin dito is same doon sa products table natin. Meron tayong image, name, price, and quantity. Then yung pagkakasunod-sunod rin na nila is galing dito sa ating table header. Itong si image muna, then yung product name, price, quantity. Then kulang tayo ng action. Para dyan, ang ipapasa lang natin is yung product ID. Save natin, balik tayo dito sa browser, and i-refresh ko lang. May nakuha tayong error, pero hindi related kay data tables. And since pinush natin yung script, check natin dito sa admin, wala tayong code dito ng sasalun ng pinush nating script. Para i-fix yan is mag-add tayo dito ng stocks and script. Save natin, refresh natin yung browser. At ayun, nakukuha niya na yung script na pinasa natin dito kay index.blade. Pero may error tayo. Yung error na yan is dahil hindi natin na-import si data tables. Para i-fix yan, mag-add tayo dito ng bagong link. Then yung location ng data tables is kay vendor. Data tables or i-copy ko na lang to. Save muna natin. Then need rin natin i-add yung JS nya. Scroll natin sa ilalim, kakopy ko to. Then papalitan lang natin ng vendor, data tables, and kakopy ko na lang to. Paste natin dito. Okay, save. Click tayo sa browser and i-refresh na natin. Mukhang may error pa. Vendor. Mali ako ng spelling.
refresh. At ayun, makikita nyo, nag-load na yung data natin na galing sa ginawa nating function. Pwede natin iset yung page length ng table natin or yung kung ilang product lang yung i-display dun sa ating table. Balik tayo dito sa index.blade. Mag-add tayo ng panibagong option dito, which is itong si page length. Then, ang gusto ko per page is 10 lang. Since onti pa lang yung data natin, hindi nyo pa ma-appreciate si server-side processing. Pero once na dumami na yung data rito, is makakatulong sa server-side para hindi bumagal yung page natin. Pero para makita nyo na rin na nag-work si server-side processing, mag-i-insert tayo ng random data rito. May create na ako kanina ng user or product factory na gagamitin natin sa pag-create ng ating dummy data. Then, tatawagin ko lang itong product seeder natin using PHP artisan db seed. Then, ito target natin itong si product seeder. Enter. Pero para makita nyo na rin na nag-work si server-side processing, mag-add tayo dito ng dummy data. May ready na ako kanina rito na factory, which is magka-create ng random product data natin. Then, tatawagin natin tong seeder using PHP artisan db seed. Hit enter. Then, ayun, refresh natin tong page. Pero para makita nyo na nag-work rin yung server-side processing natin, mag-insert tayo ng random data. At dito sa ating project is may naka-ready na ako. Kumuha ako ng product factory which is mag-generate ng ating random data ng name, price, quantity, saka image. Then, itong si product seeder which is yung mag-trigger or magsiseed ng data papunta sa ating table using PHP artisan db seed. Then, tatawagin natin si product seeder. Hit enter. And since 1 lang yun nandito, isa lang yung ma-add. Pero mag-add tayo dito ng 50 pa. Tawagin ko ulit si seeder. And ayun. Refresh natin yung page. Makikita nyo na 10 lang yung naka-display dito sa ating product. Pero pag kinalik natin yung next, may nakita kayong parang nag-loading dito, pero mabilis lang. Then, ayun. Nag-work naman ng tama yung ating server-side processing. Check rin natin kung nag-work ng tama yung search functionality ni data table. Try natin mag-search ng product rito at ayun, gumagana naman ng tama. Pero kung mapapansin nyo, walang design itong si previous sa next natin. Check natin dito sa ating admin.blade. Mukhang nakalimutan natin i-add isa pang JS dito. Para maayos natin yung mga button doon, ipipaste ko na lang to. Then, refresh natin yung page. At ayun, okay na yung mga button natin dito. Next naman natin gagawin is yung pag-upload ng image. Para naman sa pag-upload ng image, gagamit tayo sa pang-library. Ang gagamitin natin, itong si image intervention. Ipoprovide ko rin yung link sa description below para ma-check nyo rin. Para ma-add natin siya sa project is using composer required. Then, itong si intervention image. Hit enter. Require. Hit enter. Then, ayun, wait nyo lang ma-add sa inyong project. At since na-add na natin siya, may mga kailangan pa tayo i-add sa ating config. Una, itong intervention image class. Lalagay natin siya sa config/app natin. Config app. Then, dito, scroll nyo lang sa ilalim. Sa providers, ito natin siya i-add. Paste nyo lang. Then, ito pa, yung aliases niya. Para magamit natin siya mamaya. Then, hit save. Next naman natin kailangan gawin is yung view or yung design para doon sa ating pag-upload image. Since may naka-ready na ako rito, ipipaste ko na lang. Then, dito sa unang div, ito yung magiging preview wherein pag mag-upload tayo ng image, makikita muna natin yung image bago natin i-save. Then, may another input file lang dito
yung name attribute niya is file. Ito yung gagamitin natin para makuha natin yung data dun sa ating controller. Then, naka-ready na rin yung mga validation error once na nag-add tayo ng image. Check na natin yung itsura niya pagdating dito sa browser. Puntahan lang natin si /create. Click ko tong si add product. Then, makikita nyo meron ditong image wherein pag nag-browse tayo ng image, is dito lalabas yung preview niya. Para i-implement yun is kailangan gumamit tayo ng JavaScript. Click tayo dito sa create.bleed natin. Kailangan natin dito mag-push ng script. And itong script natin. Dito na natin lalagay yung implementation para once na nag-browse tayo ng image is may lalabas na preview. May naka-ready na akong function dito para sa pag-preview ng ating image. Itong function na to is mag-accept ng dalawang parameter. Una, yung input, which is itong input type file natin. Yung gagamitin natin para makapag-browse tayo ng image. Then, itong image ID, which is itong yung para sa pag-preview ng image natin. Then, para i-trigger yung function na yun is gagamitin natin si jQueryOnChange, which is yung naka-target itong input type file natin. Kukunin ko lang yung class. Then, onChange function. Then, sa loob ng function na yan is tatawagin natin tong si readURL. Ipapasa natin yung reference nung input type file natin, 0 or yung data na magagaling dyan. Then, yung ID ng image natin, itong si product image. Save lang natin, okay na yun. And check natin kung gagana na siya. Refresh ko lang itong browser. And browse na tayo ng image, gagamitin ko si logo. At ayun, gumagana na yung pag-preview ng image natin. Then, gagawa naman tayo ng service para makapag-upload tayo ng image. Balik tayo dito sa ating project. Under app folder, gagawa ko ng bagong folder dito. Tatawagin kong services. Sa loob ng folder na to, dito natin lalagay lahat yung service na gagamitin natin dito sa ating application. Magandang practice rin to para ihiwalay natin yung mga service na pwede natin tawagin sa ating application. Una natin gagawin is itong file upload service natin. May naka-ready na akong code dito. Itong class na to, ang gagawin niya is siya yung responsible dun sa pag-upload ng ating image. Meron tayong path property dito kung saan naka-indicate or nakaturong path kung saan natin i-store yung image. Then meron tayo ditong upload function, which is may parameter na file. Itong file na to, kukunin niya yung extension. Then, sasetan natin siya ng file name. Then, using image intervention, isi-save natin siya dun sa path na yon. Since hindi pa existing yung ginawa nating folder path, gagawa tayo ngayon. Under public folder, gagawa tayo ng bagong folder, which is itong si image. Then, sa loob niya, gagawa pa tayo ng isang folder. Which dito natin i-store lahat ng image ng products na i-upload natin. Balik tayo dito kay product controller. Dito sa store function, i-inject natin yung ginawa nating service. File upload service. At dahil na-inject na natin si file upload service, pwede na natin siyang gamitin. Using file upload service, then yung function natin. And ang ipapasa natin dito is yung file na galing dun sa form using request file. Then, yung name ng input natin, which is itong si file. Balik tayo sa product controller, paste natin dito. Since ang return netong upload image function natin is file name, pwede na natin siyang ipasa rito sa ating image. Then, idadidump ko lang muna para makita natin kung may nare-return siyang value. Remove ko lang itong excess semicolon. Balik tayo dito sa browser, refresh ko lang.
Browse tayo ng image, itong si logo. Add lang ako ng name, quantity, saka price. Submit natin. At ayun, false. Since hindi naka-set dito sa form natin, since may pinapasa na tayong file sa ating form, kailangan natin mag-add ng panibagong attribute, which is itong type multi-part form data. Save natin, balik tayo dito sa browser. Refresh ko lang to, browse tayo ulit ng image, itong si logo. Then yung product name is logo na lang, quantity and any price. Submit. At ayun, may na-encounter tayong error, itong si file size. Punta lang natin si file upload service. And dito kay file size, since hindi natin siya na-implement pala kanina dito, hindi natin siya na-add as property, i-remove ko muna siya. Then ang ipapasa nating value dito sa resize method is yung magiging height and width ng image. Set ko lang as 100. Then refresh natin yung page at ayun, may nare-return na siyang file name ng image. Meaning na-add na rin siya dito sa ating public folder. Ito na yung logo. Didelete ko muna to. Then balik tayo dito sa product controller. Tatanggalin na rin natin itong die dump. Then add tayo ng panibago. Refresh ko lang to. Logo, quantity, and any price. Submit. At ayun, nag-success na siya. So bali, pag bumalik tayo sa list, hindi pa natin makikita yung image. Ang next natin gagawin is babalik tayo dito kay index.lead and babaguhin natin yung pag-return dito ng column. Para ma-customize natin yung mga nire-return natin dito sa ating table, pwede tayong gumamit ng render method under siya ng column properties. Paste ko lang. And dito sa method na to, meron siyang function. Since image yung i-return natin, ang ilalagay natin dito is yung image tag. So yung image source, gagamit tayo ng backtick. Then yung path ng image under image products. Then para makuha natin yung data galing render method, gagamitin natin tong si data. Close lang natin. Balik tayo dito sa ating browser. So pag ni-refresh natin, nandito na yung image. Yung iba mag-error since wala naman tayong nilagay na image sa kanila. Then ayun, mukhang okay na yung ano natin, pag-upload ng image. At dahil naka-service naman yung file upload natin, madali na lang natin siyang i-apply sa ating update function. Doon na tayo sa pag-implement nung pag-list ng products natin and pati na rin sa pag-upload ng image. Kaya hanggang dito na lang muna mga katituts. Salamat!